Check natin itong PCB na ito. Ito ay Trizon ng Seabreeze. At ang issue nito is 2 weeks pa lang na na-install ito. Nagkaroon tayo ng cockroach dito. So makikita nyo sa picture. Yung neutral natin at ito, line to signal. Galing dito sa indoor ito. From indoor, ito yung papunta sa indoor. Ito yung signal. Pag meron ng signal galing sa indoor, ito yung dadaan dyan. Dadaan sa... Ito, makikita nyo meron tayong diode dito, dadaan dyan. So, in short, para mabilis para sa inyo mga idol, ito siya. Ayan. So, ang ginawa ko lang dyan para magawang siya ng sketch, mas madali kasi mag-trace pag may ganyan, is kuha lang kayo ng isang cellphone pa na may flashlight. Ilentehan nyo lang ng ganyan, yun, no? Kitang-kita yung mga printed, no? O, di ba? Kitang-kita yung mga printed. Ayan. Sa pamamagitan yan, masusundan nyo siya, madaling siyang sundan. Okay? Ayan, makikita nyo. So, dito, meron tayo ditong dalawang autocoupler. Ito, isang input, papunta dyan, ipaprocess ng IC nito. At of course, meron ding galing na signal galing dito sa system. Interconnected itong mga to. Then, dito naman, yung input, ito yung output. So, nandito yung ating output. At ang natamaan dito mga idol, hindi ito ang natamaan, itong resistor nito. Ito, nagdikit yung neutral natin sa itong resistor na to, na which is signal. So, ganito. Ayan, para makita nyo lang mga idol. Ito ay high voltage na ceramic capacitor. Itong blue natin. Capacitor din ito. Ayan, pero makikita nyo ito. Ito kasi is neutral. Neutral. Na-connected yung neutral na yan. Dito, connected din yan. Right? So itong nakikita nyo na to, neutral tong tatlo na ito. Neutral. Nandito kasi yung location ng ating cockroach. O yung, namatay yung ating circuit. So tatlong circuit ito. A, B, C. So nag-complain yung customer. Yung dalawa gumagana, both heat at saka cooling. Ito, mapa-heat, mapa-cooling, dead. So, bakit dead? So, kaya ginawa ko siya ng ganito mga idol para madaling yung masundan. Okay? So, yung signal galing sa indoor board natin, kung makikita nyo, may signal yung ating indoor board, meron niyang relay. Yung output nito, papunta yan dito, sa outdoor natin sa labas. Pupunta yan dyan. Yan, pupunta yan dyan. At usually, ang signal is DC ito mga idol. Nakakita ko na nagtetest, naka-AC sila. So, nagtetest sila ng ganyan. AC ang gamit nila. So, gawin yung DC mga idol. DC yan. DC yung signal. Papakita ko sa inyo na DC yan. Ayan, tingnan nyo. Papasok dyan, dadaan lang sa diode. Okay? Pagdating sa diode, pupunta sa resistor. Ito yung diode. Yun o. Yan yung diode niya. Then, pupunta yan dito sa resistor na 2K. Ito. Yan, lumiko lang yan. And then, ito yung 2K natin. So, yung 2K na yan, walang problema. Papakita ko sa inyo na walang problema yan. Para makita nyo lang kung paano mag-troubleshoot. Sinasabihan tayo na ano natin, okay lang. Magpiesta kayo. Ito, tuturuan na naman natin yung ating mga follower. Ito yung signal na yan. So, babaybay nyo yan. Makikita, ma-arrive kayo dito, tutunog yan. Ilagay lang natin sa buzzer. Yan, signal. Dadaan dito sa diode. Ayan, tumunog, di ba? Okay? Papakita ko lang itong resistor na to. Is 2K. Red, black, red. 2K yan. 2K. So, ito. Lagay natin sa resistant reading. Papakita ko lang sa inyo na hindi natamaan ito. Ayan o, 1.98 pa o. Alright, so hindi siya natamaan. Ang wattage nito, sa palagay ko 2 watts ito. Or 3 to 2 watts na yan. Yan. And then makikita nyo ito. Ito yung high voltage capacitor natin. Makikita nyo, nasa neutral siya at nasa line ng ating. So, anong trabaho nito? Okay? After that, meron na namang ceramic capacitor na naman na galing sa neutral. At kung babaybayin nyo, pupunta yan sa ating dito, sa negative side ng ating autocoupler. Okay? Kung makikita nyo yan, meron naman parang symbol na ganito yan dito. Okay? So, yan yung ating negative side. And then, ito yung ating positive side. Makikita nyo ating positive side. Ayan, connected yung ating resistor na ito yun. Yan. Isa, dalawa, tatlo. Kasi Trizon ito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 4, 6. So, tigda dalawa sila ng, kasi merong in, tapos merong out. Ganun yun. In, out, in, out, in, out. So, yun yung activity ng ating Trizon. So, pag single sound yan, dalawa lang makikita nyo. Okay? Dalawa lang. Ngayon, huwag natin pahabain pa. Tingnan nyo mabuti kung kuha ng ating camera. Okay? Tingnan nyo maigi. Ang nangyari dito mga idol, so ito, wala tayong problema sa mga kapasitor. Ang ipapakita ko lang sa inyo, nagkadikit dito. Kaya sinusum ko para makita nyo sana kung may mga nakikita kayong kakaiba. Ngayon, kung wala kayong nakikita kakaiba, mag-tester tayo. Alright? So, ayan, kung nasusundan nyo, diode, from signal, diode, resistor. So, meron siyang
binablock na signal, kasi usually yung signal nito, I guess, nasa 19 o nasa 20 to 60 voltage, depende. Okay? Depende. Even 100. Okay? So yan, ngayon meron siyang binablock, ibablock niya para ma-lower down niya yung DC signal from sa inboard, galing sa inboard. And then, pagdating niya yan dito, pupunta yan sa ating collector. Okay? From collector, yung emitter naman natin, okay, yung emitter, nag-i-emit at connected dito sa ating resistor na to, na nakasiris yung ating ceramic capacitor. Ito, nakasiris yan dito. So, kapag nag-emit ito, ayan, nag-emit. So, tingnan nyo ha, may emitter na connected dyan. At the same time, yung ating capacitor na neutral, ayan, pupunta dito sa ating negative sign ng ating autocoupler, at ito naman yung ating positive. Okay? Kumbaga, papasok dyan yung voltage. Okay, i-emit niya, pupunta yan dito. Ayan, pupunta yan dito sa IC na ito. Pero bago yan, may mga resistor na naman dito. May mga capacitor na naman. At makikita sila ng transistor. Di ko na ma-verify mga idol, napakaliit kung ito mga ba ay IGBT o MOSFET or IGBT. So switching ito mga idol bago siya pupunta dito. At meron din command na manggagaling yan dito. Okay, sa system. Usually voltage ng system is 5 volts pababa. Then, kaya sinabi ko walang problema ito kasi gumagana itong dalawa. Okay? And then, in, out, at makikita nyo. Okay? Itong volume nito is, ang number kasi nito is, in short, 1.5. Ngayon, test rin natin yung 1.5 na yan para hindi humaba ang ating video. Alright? Ito yung ating pang-test. Ayan. So, dito muna tayo sa circuit na gumagana para makita nyo lang. Ayan guys, 1.49. So, sabi ko 1.5 ito. Ayan 1.5 ang value niya. Punta tayo dito sa circuit na hindi gumagana. Papakita ko rin isa, yung gumagana pa. Ayan yung isang gumagana. Ayan. Ayan sakto 1.5 kilo ohms. Yan, 1.5 kilo ohms. Ngayon, punta tayo dito sa circuit 1. Circuit 1, 2, 3. Bakit hindi nag-o-on yung ating hindi na nakareceive ng heat or either cooling yung ating circuit 1 na indoor unit? So, tingnan natin. Ayan Ayan nakikita nyo mga idol, 0.9. Ayan nag-1 naman 1. So, kung nakikita nyo, meron siyang 1 kilo ohms. 1, okay. Yung 1 na yan, nariread niya. Tingnan nyo guys. Nariread niya. Kasi, connected ito at saka ito. Connected mabusted man yan, connected Yan Dito ako nagtetest. So, maari ang nariread ko na is yung resistance nito. Okay? Pero, in reality, tingnan ko kung makunan ko ito ng zoom. Ipopost natin dyan sa ating video. Ito ay sunog mga idol. Ito yung nasunog nung nagkaroon tayo ng cockroach dito. Kaya nagkaroon ng cockroach, nag-spray daw sila sa entire house, sa loob. Kung may nag-i-spray, ikaw ba naman? Hindi ka ba tatakas para hindi ka mamatay? So may tumakas at pumunta sa ating indoor. Ayan. Ang consequences nga lang ng pag-spray ng anti-cockroach. Yung cockroach pumunta dito sa ating unit at nakapasok siya. Okay? Ayan. So, para ma-fix natin ito, papalitan natin ito, resistor na ito, ng value is 1.5 kilo ohms. At isama na natin itong dalawa na ito na palitan. Kasi tingnan nyo, pumasok yung voltage na nung dumikit, nandito kasi yung ating neutral, ayan, neutral, na dumikit, natosta ito. Nung natosta, malamang may voltage na, unwanted na voltage na nakapasok dito sa ating autocoupler. So, palitan natin itong dalawa nito para wala nang magiging issue. Pag napalitan natin to, try natin itest sa unit mismo. Pero napalitan na yan. Gumagana siya ulit. Pero ang ginawa ko, yung casing niya na plastic, yung mga labasan kasi ng mga to is may mga awang. So, linagyan ko siya ng insulation foam, rubber insulation sa in between para wala na silang entry. Yung parang ginagawa ko sa Pilipinas, yung bago kong aircon. Alright! Thanks for watching!